So what's up mga boss, and we are back for another video. So ngayon meron tayo dito TTI Airsoft na Infinity High Kappa TDC chamber, no? So hop-up chamber. Thank you so much TTI Airsoft for providing us a review sample for this chamber, no? So yan, thank you so much Airsoft PH, no? So si Airsoft PH po yung nagpadala sa atin, no? So yun, model is TTI P0031 brass Infinity High Kappa or 1911 hop-up chamber, no? So ito yung TDC hop-up chamber, no? So maganda lang kasi brass yung napunta sa atin, no? Kasi merong aluminum version, no? So ako mas maganda yung brass, no, sa mga contacts, no? So yon. So ito review natin, no? TDC top dead center, no? Top dead center is maganda rito, balance na, no? Kasi yung usual o yung unang lumabas na mga hop-up chamber is one-sided lang yung arm. So hindi siya consistent kasi minsan pag pinipihit mo yung hop o yung tawag dito, yung lever niya, no, ano siya, humihigpit yung kabila, pero yun nga, kailangan mo pang i-adjust yung pinakagitna, no. So yun, eto ano na siya, sabay na, no. So sa gitna na lang, bumababa na lang siya, no. So yun, open natin to para mas ma-discuss natin, no. So yun, kailangan natin ng tools, no. So yan. So ito, no. Okay. So set aside natin. So sa loob ng packaging meron siyang kasamang manual. Okay. So yan. Yan, tinuturo niya, no. Maganda rito, isang ano na siya, no, isang buo na siya, one whole assembly na siya, no. So wala ka nang ganong kakalasin dito, no. So yun, okay. So try natin, di-discuss natin ngayon. Ang ganda ng kanyang packaging, no. So safe na safe, no. Ayan. So ganda, no. Medyo may weight siya kasi nga brass siya, no. So yan, may engraved dyan na TTI Airsoft. So hop. So ito yung kanyang, ayun, no, yung adjustment wheel niya, no. Yun. Yan, ayun yung adjustment wheel niya, no. So yun, no. Okay. Ayan, no. Consistent, no. Kung makikita nyo, ayan, no, bumababa siya, no. So okay. So yun yung maganda dyan, no. So top dead center or TDC, sabay silang bumababa, no. So sa gitna na yung press niya, no. So yun ang maganda rito, syempre yung accuracy, no. So yung precision mas okay, no. No, mas accurate, mas maganda yung bato niya, no. Okay. Yan, pagpasensyahan nyo na yung mga kumakahul-kahul dyan kasi tsaka yung tumitilawak, no. Kasi yan mga galing yan sa kapitbahay natin, no. What's up neighbors? So yun, yan. So maganda sa kanya, ano na siya, no, isang buo na siya, no. Ayan, no, one piece, no, na brass. So napakaganda, no. Ayan. So ngayon i-actual installation natin siya, no. Ito maganda rito, meron siya rito, kunin natin tong tools natin para maturo ko ng maayos, no. So the good thing here, meron siya rito, eto pang adjust to dito, no, dito sa may frame natin, no, para to sa frame. So para ma-center natin, no. Tapos meron siya ritong kasama sa package na C-lock, no. So yan. So yung kanyang lock for the inner barrel, no.
So yan. So yan. So, lalagay natin yan later, no? So tapos ito yung pang-lock dun sa kanyang dito, para dito yan sa C-clip, no? Tapos ito para dito. Yun yung kagandahan, no, mga boss. Maano natin to, maiipit natin to, no, sa frame natin, no. So yun, i-suggest lang sana meron siyang padding dito para hindi nagagasgas yung frame, no. So yun, ang maganda rito, yan, nag-provide sila ng lock, no. So ito, para hindi ma-adjust yung wheel o hindi siya gumalaw-galaw, pwede mo itong higpitan, no. Tong screw dito, yung allen dito, no. May allen screw siya rito. Okay? Tapos ito, ginagamit yan sa mga 1911, no, para dun sa guide rod, no. So yan, install na natin, no. Yan. So meron tayo ditong modified na Tokyo Marui. Ayan. So yung base gun is base unit is Tokyo Marui. So ngayon yan, papalitan natin yung, yan, guide ko na rin kayo, no. Papalitan natin yung chamber, no, kasi naka-stock chamber pa to. So syempre una, tanggalin natin tong slide lock, no. Tapos set aside natin tong lower frame, di na natin siya kailangan. So dito tayo, press natin tong spring guide. Naka short stroke ako, mga boss, kaya medyo makapal yung bumper. So yan, medyo konting pektos ang kailangan dito kasi yan nga, naka short stroke, no. So yan, kailangan hawakan mong mabuti yan kasi pwedeng lumipad yan, no. So set aside natin, then yun, ma-access na natin yung outer barrel together with the, ayan, oh. Kailangan, mga boss, ganyan ka-effective yung nozzle nyo, no. Halos ayaw nyo bumitaw dun sa chamber ko, no. So maganda nun yung pagkakasil niya ng ano, no, ng hangin, no. So yan, set aside muna natin to, and ito yung kailangan natin, no. So ito yung chamber. So yan, nilagyan natin ng ganito kasi para hindi umaalog-alog doon, no. So DIY na lang din. Syempre yung chamber na, yung inner barrel natin, Savage Airsoft, gawa yan ni Edgy, no. So Edgy Custom Works inner barrel yan, no. One of the best, actually the best talaga, no. So yun, balik tayo dito. So kalasinan natin to, no. So yan, kung mapapansin nyo, ito syempre binabaklas-baklas pa natin, no. Tapos ito yung kanyang wheel. Okay, comparison, guys. Comparison, ito yung old chamber, no. So kung mapapansin nyo, single-sided arm lang siya, no. So yan siya. Ngayon, pagka naghihigpit ka, yan, hindi consistent kasi sumasabit yun nandito sa ibabaw. Unlike the TDC, yung TDC, pagka naghigpit ka, sabay silang bumababa. So yung sentro lang yung dumidiin, no. So yan, equal, no. Balance yung pagkaka diin niya, no. So yun, ang maganda rito, yun nga, accuracy, consistency, no. Yung trajectory mas maganda, no. So ngayon, ito, baba natin yung hub natin. Tapos baklasin na natin, no. So may dalawang screw yan. Yan, na kailangan pa natin tanggalin. Okay. So this is stock Tokyo Marui chamber, no. Yan. Ngayon, bubuksan natin yan. Yan. Ito yung arm, no. Yung traditional arm. Tapos ito yung wheel, no. So ngayon, di na natin siya kailangan. Ayan, I'm using Quantum Industries na backing or half rubber, no. So yan, set aside natin yung mga yan, no. So ngayon, install natin siya, no. Install natin to. So paano? Ang gagawin natin,
medyo loose lang natin, no. Yan. Tapos etong knob na to, tapat lang natin siya rito. Yan. So shoot mo lang siya dyan. Oops, kailangan ko munang remove tong aking, yan, pang stable yun na ano. So DIY yun, pang stable nung inner barrel to outer barrel, no. So yan, slide lang natin to, no. So napaka simple lang niyang ipasok, no. Tapos yan, push lang, hila. Tapos pagka sumabit siya, medyo diin ng konti. Yan. So kailangan nakasagad siya dyan. Yan, kung makikita nyo, nakasagad siya dyan, no. Okay, so testingin natin yung response, kung responsive ba, no. So ikutin natin. Grabe, ganda. Ayan, no, equal na equal yung pagbaba niya, no. So yan, no, nakalawit na kaagad siya, no. So yan, no, napakaganda ng ano, no. So yan, no. So any weight of BBs kayang-kaya niyan, no. So yun. So ngayon, pagka naka-adjust na yung hop nyo, o okay na kayo sa adjustment, pwede nyo ilak dito. Pwede nyo ilak to. Yan. Para hindi na gumagalaw to, no. So yun yung kagandahan dyan. Now, pipit naman natin siya dun sa frame, no. Actually, sorry. Yan. For security nung ating barrel, so lalagay na natin tong C-lock, no. Tapos kailangan natin tong dalawang maliit na, ayan. So ito, hindi na natin to kailangan kasi pang 1911 yan. So ngayon, to lalagay natin to, no. So yung groove, tapat nyo lang doon. Ayan, tapat nyo lang dyan. So shoot nyo lang siya dyan. Ayan, kailangan pumasok siya. Okay. So pagpasok niya, ayan, baba nyo lang siya. Kasi ang trabaho niya, i-fix yung, oops, ulit. Oops. Yan. So yung groove niya, yun. Yung trabaho nito is i-fix yung inyong inner barrel doon. Yan. So yan, once na naka-clip ng ganyan yan, no, kailangan nyo nalagay ito. Maganda rito, yan, the good thing guys, yan, hindi nyo na kailangan ng thread locker, no. So meron na siya. Oops. So bang lang natin siya rito. Tapos gamitan natin ang Allen. Ito guys, pagka brass medyo talagang madugo ano, no, virginan, no. So kasi matalas yung ano niyan matalas ang brass, no. Matigas din, hindi siya agaya ng aluminum na malambot, no. So yan, ito yung mag-hold dito sa ating lock, no, sa para stable siya dun sa inner barrel, no. So yan, thread lang natin, yun. So dun na siya. Yan. So siya yung mag-hold dun sa lock, no, sa C-clamp natin kanina. So yan. Yan. Tamang torch lang, so para hindi naman madurog, no. So yan. So yan, secured na, no. Yan. Secured na siya. So kahit anong gawin mo dyan, no. Okay.
So, nakagitna naman siya. Make sure na naka-align talaga, no? So, gagawin natin, iaabang na natin to dun. Ayun, no, yung butas na yon. Iaabang natin to kasi para to dun sa frame. So, lagay na natin. Abang na rin natin to, no? Hoy. Kailangan sure bulan thread kasi iwas lost thread. So, yun. Trabaho na ito, guys. Pag hinigpitan nyo to, pwede nyo to ikapit dun sa frame. So, mas more, mas stable, no? Mas secure yung frame at saka yung inner barrel, no? Yung chamber, no? So, luwagan natin konti. Yan. So, make sure na hindi pa siya nakalabas, no? So, luwagan natin. Ready lang natin siya. Okay. Ito naman, guys. Dun to sa ano, para kung maluwag. So, ang pag-test fit niyan, ito, nalagay natin siya rito. No, so, oops, yan, tulad nun, medyo may masikip, no? So, yan. Oops. Yan, tulad nyan, may medyo parang pataas siya, no? So, pag medyo ganyan siya, kailangan natin siyang ayusin. So, may sumasabit, no? So, yun guys, sa mga ganitong setup, usual, talagang mapapa-DIY ka. No? So, try natin lagyan ng lube. Okay. So, ako guys, pag naglalagay ako ng lube, ganito lang. No? So, patak-patak lang. Tapos, spread ko na lang siya. So, yan. Now, yan. Check natin bakit siya ganon, no? Bakit siya pataas. So, pwedeng may inuuntugan siya yung chamber mismo, no? Hindi siya ganon kapit, no? So, yan. Kailangan nating mag-adjust. Ito. Yun. Napersa na siya, guys. So, may mali sa kanya, no? Kasi hindi siya swak. Dapat smooth lang ipasok. So, hindi pwede yung ganito ka skip. So, ngayon, problema natin, paano natin siya tatanggalin, no? Ayan. So, may sinasabitan siya rito na kailangan nating ayusin. So, or kailangan pa siyang ano, break in, no? May break in din kasi to, guys. So, yun. Ba, may tumatama dito. Okay. Kasi kailangan natin to, ito, ma-secure natin dito sa loob nito, no? So, sa ngayon, medyo masikip siya ipasok.
Yun. Mukhang kailangan nga lang siya i-break in, guys. No? Kasi yung mga ganito, like dun sa slide, kailangan gaganon-ganonin mo muna. Ayan, oh. Di ba? Uy, suwabing-suwabi siya dun, ah. So, pasok natin maigi. Try natin kung papasok to, guys. Itong slide lang. Oops, hindi siya pumasok. Ibig sabihin, hindi pa siya tama, no? Sabihin, konti pa. Okay. Try natin. Yun. Pumasok na. No? Oops, kailangan smooth. Ibig sabihin, hindi pa tama rito. Yun. So, yan, no? Kung mapapansin nyo, pantay na pantay siya, no? And, wala siyang kagalaw-galaw, guys, no? Yan, no? Wala siyang kagalaw-galaw. So, ito, medyo napansin ko, parang paangat siya. No, malalaman natin mamaya yan. Pag nilagay na natin siya dun sa outer barrel, no? So, sa ngayon, check muna natin, no? Tas yun, pagka ganyan, nakapix na, nakakalagay na yung slide, pwede na natin tong higpitan para kumapit siya dun sa frame, no? So, ngayon, ito, medyo persahan ulit to, no? Sorry, kailangan pala natin ito tanggalin. So, ayan. Ganda, na-excite ako, no? Napakaganda nito. Sobrang easy lang niya install, no? Wala nang kailangang itornilyo-tornilyo, no? So, yun. Ang ano na lang dito, challenge na lang is kung okay siya doon sa outer barrel na gamit natin. Tigas. So, mukhang kailangan natin si rubber mallet. Ayan, dahan-dahan lang. So, ang kagandahan dyan, guys, kahit malaglag-laglag yan, no? Kasi, hindi yan magagalaw. Gawa ng secured siya, no? Naka-screw siya doon. So, sobrang secured niya, no? Okay. Tapos, etong wheel niya, maganda rin yung pagkaka-fix niya doon sa lalagyanan niya, no? So, hindi siya basta-basta gagalaw, no? So, yun. Okay. Di ba? Ito, guys, may option kayo na dito nyo i-adjust, no? Sa wheel. I don't know kung yun. So, may option kayo. Pwede nyo i-adjust dyan sa wheel, no? Yan. So, ngayon, try natin siya pasok dito sa ating outer barrel, no? Fit naman siya. And, mukhang hindi gagalaw to, ah. Ayos to. Oh. Siyempre, for security purposes, lagay na rin natin tong aking yan. Ginagawa ko to, guys, para ano, para secure, no? Walang ganong alog-alog yung sa outer barrel natin. Ay, allergy ako sa mga ganon, eh, yung mga alog-alog na ganon. So, gusto ko firm lang lahat, no? So, yun, it depends naman kung kayo ganun din, no? Pero ako, hanggat maaari, ayoko nung may maalog-alog. So, ako, yan yung DIY ano ko. So, try natin kung yan, pumasok naman siya, no? So, firm na firm, mo, diba? So, ngayon, kabit natin siya. Try natin kung magiging okay siya, no? So, slide natin siya rito. Pasok natin. Ang ganda ng combination, no, guys? Brass, silver, purple, black. Oops! Yun lang. So, may tumatama doon, no? Mukhang kakaskas to. Yun, no? Tumama siya doon, no? No? So, pikit mata natin tong gagawin. Pikit mata natin po persahin yan.
Kasi mahal. Yun. Kumaskas na siya doon. So, hopefully, pumasok siya ng matiwasay dito. Yun. No? Yung mga ganun nagkakaskasan, medyo masakit yung kasi, syempre, diba? Mahal yung parts natin. Tapos, maganda naman ang color combination, no? So, I'm using a short stroke buffer, no? Ayan. So, to challenging din to. Ayan. Okay. So, tatlo. Sa tatlo, pasok na pasok siya, no? So, ngayon, test fit lang muna natin. Tapos, gawan ko na lang ng paraan kung paano natin maipapasok ulit yan. So, ngayon. Ayan. Oops. Make sure na ayan. Naka-intact talaga sila, no? Ayan. So, yun. Yan, makikita naman natin yan dun sa outer barrel natin kung may sasabit. No? Okay. Yun, may sumasabit siya. Medyo parang pataas, no? So, ayun, no? Napakaganda, no? So, secured na siya, no? Ayan. So, kailangan natin ito. Ilalak na natin siya dito. Ayan. Para talagang secure siya. No? Okay. So, naka-attach na siya dun sa frame natin, no? So, check natin. Ganda, no? So, yan, di naman siya kumakaskas, no? So, yun, guys. Napaka-simple, no? So, yun, napakaganda niya, no? Ito pa. Okay? Tignan nyo yung pagkakaselyo nung nozzle natin dun sa chamber. Oh. Diba? Oh. Oh. Okay. Diba? Diba? Swabing swabe, no? Diba? Okay. So, yun guys, no? This is TTI brass TDC half-up chamber, no? So, yun. High kappa for 3M high kappa or 1911 TDC half-up chamber, no? So, compatibility nakalagay naman dito high kappa lang. So, yun, pero hindi na alis guys yung tawag dito, yung DIY sa mga ganyan. The good thing, wala tayong ginalaw dito, no? So, fully compatible siya sa Tokyo Marui, no? So, yun. Yan, oh. Ganda ng pagkakaselyo, oh. Yan, oh. Naiiwan yung nozzle. Guys, pagka ganyan, selyado yan. Magandang gas efficiency yan. Mataas ang FPS niyan. Pag ganyan. No? So, yan. Yun lang. Tulad niyan, nabawasan yung ano natin. So, baklasin ko na lang siya ulit. At least yun na, nakabit na natin, no? So, check natin kung magpipid, no? Kung magpipid, sige. Try na rin natin kung magpipid siya. Okay. Okay. So, I'm using Tokyo Marui magazine. So, check natin kung magkakaroon siya ng problema sa feeding. Ito, actual review na talaga to, no? So, yan. Tignan natin, no? I'm using 0.30 BBs, no, guys? Ayan.
Regular 0.30 BBs, no? And gas off natin siya. So, try natin kung ano yung response, no? So, yun. Pit naman siya. Okay. Yun. So, try natin iputok. Wow. Wow. Swabing swabe, no? So, yan. Ito. So, yun. Wala na siyang BBs. Ayan. Oh, yun. Meron. May naipit na isa. Okay. Ba't ka naipit? Okay. Naipit siya. So, okay. So, to. Bago pa lang kasi yung magazine. So, hindi pa na-break in yan, no? So, kung makikita nyo, guys. Ayan. Yung connection ng maglit papunta dun sa daanan ng BBs dun sa chamber, no? Sobrang pantay, sobrang suabe, oh. Ayan, oh. Grabe yan, oh. Ganda, no? Tas yung ayan, oh. Yung ipit ng ating nozzle, no? Importante yan, guys. No, ibig sabihin effective yung chamber, no? Ayan, oh. Tapos ito yung kagandahan diyan. So remove natin yung magazine. Walang galaw, no? So, hindi gumagalaw. Ito, natural na gumagalaw to kasi hindi siya nakapix dun sa chamber, no? Lalagyan pa natin ng shimming yun. Mag-shims pa tayo doon para mag-fix talaga. Pero kung mapapansin nyo, yung inner barrel, ayun, hindi siya gumagalaw, no? Firm lang yung inner barrel natin. At the same time, yung chamber, ayan, no? Ito, natural na gumagalaw siya. Kasi hindi pa naman siya nakapix doon, no? So, ayusin pa natin yan. So, yun lang, guys, no? So, yun. Again, thank you so much, TTI Airsoft, for sending us a review sample for this great, no? So, the best TDC half-up chamber, no? Brass half-up chamber. So, thank you, Airsoft PH, no? Sa pagpapadala, no? So yun, again guys, maraming salamat. Please subscribe to our channel and marami pa tayong review and unboxing na gagawin, no? So yun, maraming salamat.